I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Sama-sama tayong babangon muli. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Batid ko na nagdadrag siya. Sa politika ng Pilipinas, may isang kwento na mas malalim pa sa simpleng pagbabago ng lider. Ito ay kwento ng pagbabalik at posibleng pagtubos. Disclaimer: ang nilalaman ng video na ito ay para sa layunin ng impormasyon, edukasyon, at komentaryo. Ang mga pahayag at opinyon na inilahad ay base sa pagsusuri ng mga available na datos, balita, at public information sa oras ng paggawa ng video. Hindi layunin ng video na ito na manira ng anumang individual, grupo, o institusyon. Ang ilang bahagi ay maaaring naglalaman ng interpretasyon at personal na pananaw na layong magbigay linaw sa mga isyong pampubliko. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng sarili nilang pananaliksik at suriin ang iba't ibang panig upang magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa paksa. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Noong 2022, hindi lang isang kandidato ang tumatakbo sa pagkapangulo. Ito ay isang pangalan, isang apelido na matagal nang nakaukit sa kasaysayan, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang kandidatura ay hindi lang kampanya. Ito ay pagkakataon para sa redemption ng administrasyon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Isang pagtatangkang baguhin ang pananaw ng kasaysayan, isang pagnanais na muling itayo ang pangalan ng kanyang pamilya. Hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Sa likod ng kanyang matagumpay na kampanya, merong isang makapangyarihang alyansa, ang tambalan nila ni Sara Duterte, isang kombinasyon ng dalawang malakas na pangalan, isang pagsasanib ng suporta mula sa mga loyalista at sa mga taga-suporta ng nakaraang administrasyon. Sa kanilang tagumpay, nagsimula ang isang bagong yugto. Ang transisyon ng gobyerno ay naging maayos sa unang tingin. May continuity sa ilang proyekto, may pangakong stability, at may pag-asa magpapatuloy ang direksyon ng nakaraang pamumuno. Sa umpisa, tila tanggap ito ng marami. Tahimik ang simula, maingat ang galaw, at kontrolado ang imahe. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napapansin ang mga pagbabago sa foreign policy, sa tono ng pamumuno, sa mga desisyon sa administrasyon, at sa relasyon sa mga dating kaalyado. Kaya kung nakaabot ka sa bahaging ito ng video, baka pwedeng pakilike ang ating video. Malaking tulong na yan para sa ating channel. Para sa ilan, ito ay normal na pag-a-adjust. Ngunit para sa iba, ito ay malinaw na paglayo sa inaasahang continuity. Dito, nagsimulang mabuo ang mga tanong, nasaan ang ipinangakong direksyon? Ito ba ang ipinaglaban noong kampanya? At hanggang saan ang tunay na layunin ng pamumuno? Kasabay nito, lumitaw ang mga kontrobersiya, mga issues sa ekonomiya, mga desisyong pinuna ng publiko at mga pangyayaring nagdulot ng pagdududa sa ilang sektor.
Habang tumatagal, ang dating tahimik na suporta ay napapalitan ng frustration at sa ilan naman, galit. Ngayong papalapit na ang administrasyon sa mas critical na yugto, kung saan hindi na sapat ang imahe, kundi resulta na ang hinahanap. Dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong: ano ang magiging katapusan ng pamumunong ito? Magiging matagumpay ba ito bilang isang redemption story? Isang leader na nagbago ng pananaw ng kasaysayan? O magiging isa itong halimbawa ng isang hindi pagtupad sa inaasahan? Sa politika, ang tiwala ng tao ay hindi permanente. Ito ay binibigay at maaari ring bawiin. Ikaw, anong sa tingin mo? Ito ba ay kwento ng redemption o unti-unting paglayo sa inaasahan? I-comment mo sa ibaba ang iyong pananaw at huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa susunod nating episode. Ako si GATV. Maraming salamat!